Matapos mapatay nila Mo ang mga zombie, ipinaliwanag ni Leo ang nangyari kay Shayna, na ginawang bihag ni Luzin. Sinabi pa nito na kung hindi nila pupuntahan si Luzin, papatayin niya si Shayna. Dagdag pa ni Leo, si Luzin ay naging mutant zombie, at pinakiusapan niya si Mo na talunin ito. Sa isip ni Mo, hindi na nakapagtataka na maging mutant zombie si Luzin, ngunit ang pagiging zombie na hindi naaapektuhan ang pag-iisip at nagawa niyang bihagan si Shayna para takutin sila ay isa itong kakaibang ebolusyon. Dagdag pa niya, si Lian ay naging mutant zombie kapalit naman nito ang kanyang mga alaala at ang kawalan ng kontrol sa kanyang pag-iisip. Subalit sa kanyang pag-evolve, wala pa ring pagbabago sa kanya, kaya naman kung ano man ang matutuklasan niya sa bisit na si Luzin, maaari itong makatulong kay Lian. Kaya tinanong ni Mo si Leo kung saan naroon si Luzin. Sa sinabi ni Mo, natuwa ito at sinabi, nasa boys' dorm. Dagdag pa niya, pumunta na tayo doon, at dadalhin niya sila roon. Sa pag-aalala niya kay Shayna, pinagmamadali niya sila Mo. Sumang-ayon naman si Mo. Sa daan patungong dorm, nakita nila ang nagkukumpulang zombie at kinakain nila ang kanilang kapwa zombie. Narinig ang mga nakakatakot na langit-ngit ng mga ngipin ng mga ito habang humahampas ang malakas na hangin sa paligid. Isang malakas na alingawngaw ang nang ibabaw sa lahat, isa namang zombie ang nag-evolve sa pagkain ng kapwa nito. Nang makita ito nila Mo, sinabihan siya ng natatakot na si Labo na lumiko na sila upang makaiwas. Napagtanto naman ni Mo na ang mga gutom na zombie ay nag-i-evolve sa pagkain ng kapwa zombie, kaya naman batid niyang maraming mutant zombie sa paligid. Nang mapansin ng mga zombie ang grupo ni Mo, mabilis naman nagtakbuhan ang mga ito patungo sa kanila na parang mga lobong gutom. Nagkatinginan naman si Mo at si Lian, habang si Labo ay nanginig sa sobrang takot. Sa ilang sandali, nagsimula na ang laban sa pagitan ng mga grupo ng zombie at nila Mo. Natuwa naman si Leo at wika niya, magiging ayos lang si Shayna kung nariyan si Lin Mo. Napasigaw naman si Labo, may hindi tama, ang mutant zombie ay nawala. Sa pagmamasid ni Mo, bigla umatake ang zombie sa itaas at muling napasigaw si Labo sa itaas. Mabilis naman kumilos si Lian at sinipa ang mutant zombie dahilan ng pagbagsak nito. Hindi makapagsalita si Liu sa kanyang nakikita at wika niya sa kanyang isip. Magbabayad si Luzin sa mga kamay ni Mo at Lian sa ginawa nito kay Shayna. Nang makarating sila sa dorm, napansin ni Mo ang sariwang dugo. Banggit naman ni Liu, maaaring ito ay nagmula kay Luzin dahil ang katawan nito ay puno ng bahid ng dugo. Kaya naman nasisigurado niyang ito ay galing kay Luzin. Sinabihan naman ni Mo ang lahat na sundan ang mga patak ng dugo upang matuntan nila ang kinaroroonan ni Luzin. Habang umaakyat sila ng hagdan, sinabihan ni Leo si Labo na magmadali. Sumagot naman itong, sinusubukan ko. Sa madilim na hallway ng dorm, napansin ni Mo, narito na sila. Sa madilim na ibayo ng sulok ng hallway, narinig ang tinig ni Luzin at makikita ang nagliliwanag at nanglilisik na pulang mata nito. Sa wakas, narito na kayo, at tuwang-tuwa na parang isang demonyo. Napatingin naman si Mo sa kanya, habang sinisisi siya ni Luzin sa nangyari sa sarili nito. Sa gitna ng kaguluhan, nagpasalamat si Luzin sa mabuting dulot ng mutasyon, kahit na naguguluhan siya sa mga pangyayari. Asa na si Luzin? Tanong ni Leo, na puno ng pag-aalala. Mukhang ang lahat ay narito na. Sagot ni Luzin, ang kanyang tinig ay may halong takot at pagsisisi. Nagulat si Leo at nagtanong, ano na ang nangyari kay Luzin? Sa sagot ni Luzin, ang kanyang boses ay umabot sa sigaw, kung hindi dahil sa iyo, hindi sana mangyayari ito sa akin. Ang galit ay sumiklab sa kanyang mga mata habang sinabing, kung hindi mo pinapasok sa grupo ang bisit na si Lin mo, at hindi na kayo bumalik sa school, hindi sana ako nagkaroon ng ganitong kapalaran. Napaisip si Mo. Alam niyang ang mga taong nahawaan ay karaniwang nagiging zombie, ngunit ang transformasayo ni Luzin ay kakaiba. Maaaring ang kanyang katawan ay umangkop dahil sa high-purity virus na mula sa isang mutant zombie, wika ni Luzin. Lin mo, sana nailigtas mo ako, ngunit wala kang ginawa, bisit ka.
Sa tingin mo, kailangan kang protektahan ng lahat. Sagot ni Mo, ang kanyang tinig ay puno ng pangungutya. Ha, tapos na ang pag-uusap natin. Nasaan na si Shayna? Tumawa si Luzin, inabandona mo ako. Ito ang ganti ko. Kung gusto mong makita siya, putulin mo ang kamay mong sinampal sa akin. Dahil dito, nagalit si Lian, at naramdaman ito ni Mo. Pinigilan naman niya ito, nababaliw ka na. Wika ni Lin Mo, nagsalita si Liu sa gitna ng tensyon, puputulan ko ang kamay ko. Minsan na akong iniligtas ni Mo, at kami ang umabandona sa iyo. Handa akong putulin ang kamay ko para sa kanya. Habang tinangkang putulin ni Liu ang kanyang kamay, pinigilan siya ni Mo. Kumalma ka, hindi ako natatakot sa taong iyon. Mabilis na tumakbo si Mo at inatake si Luzin, na nagulat sa kanyang bilis. Isa ka lang uod, sigaw ni Mo, at sa isang iglap, tumama ang kanyang kutsilyo sa balikat ni Luzin. Tumilamsak ang dugo mula kay Luzin, at naramdaman niya ang sakit sa ginawa ni Mo. Napagtanto niya kung gaano kalakas si Lin Mo. Nailagan mo iyon. Sa tingin mo, ang virus sa katawan mo ang nagbibigay sa iyo ng malakas na stamina. Pero hanggang kailan mo kaya itong iwasan? Tanong ni Mo habang biglang nawala sa harapan ni Luzin. Naghahanap si Luzin, ngunit bigla na lang lumitaw si Mo sa kanyang harapan. Bisit na to, bulong niya, minamaliit mo ba ako? Sabay siyang umatake kay Mo, ngunit mas mabilis ang kanyang kalaban. Sa isang malupit na galaw, naputol ang kamay ni Luzin. Nasaan na si Shayna? Tanong ni Mo sa huling pagkakataon, ang boses ay puno ng tensyon. Hanapin mo siya kung kaya mo, sagot ni Luzin, nanginginig ang kanyang katawan. Lin Mo, huwag kang maging tanga. Hindi ko kayo titigilan kahit patay na ako. Inabandonan niyo ako at hinayaan akong ma-infect ng virus. Gusto kong maramdaman niyo rin ang sakit na nararamdaman ko. Sabay tawa, parang baliw na nag-uumapo ang kanyang emosyon. Sa isang kumpas ng espada ni Mo, humiwalay ang ulo nito sa kanyang katawan, na nagdulot ng pagkabigla sa dalawa. Madali, hanapin niyo si Shayna, sigaw ni Mo. Habang umuusad siya, sinipan ni Mo ang isang pinto at nakita si Shayna, nakatali at may busaw. Ayos ka lang ba, Shayna? Tanong niya, puno ng pag-aalala. Baka sa mukha ng lahat ang matinding pag-aalala. Wika ni Liu nang may mahinang tinig, Shayna, hindi maaari. Nagbibiro lang siya. Hindi na, Liu, sagot ni Mo, mahinang tinig na may pag-aalala. Pasiga na tugon ni Liu, imposibleng ma-infect siya. Umalangaw-ngaw ang kanyang tinig na puno ng emosyon, may mali lang sa kanya. Dahil dito, sinampal ni Mo si Liu upang magising ito sa katotohanan. Muling nagwika si Liu nang may pag-aalala, may magagawa pa ba tayo? Mahinang tinig na puno ng lungkot sa nangyari sa kanyang kaibigan. Bulong ni Mo sa kanyang sarili na may parehong emosyon, kung si Luzin ay na-infect at umangkop sa kanyang katawan ang isang mataas na antas ng virus galing sa mutant zombie. Sa kalagayan ni Shayna, ang virus na galing kay Luzin ay mas mataas pa ang infection, ngunit ang konsentrasyon nito ay mahina. Maaari pang mailigtas si Shayna, pero mangyayari lang iyon kung ang estado nito ay kapareho ng kay Lian, at kung ang kanyang katawan ay hindi umangkop sa virus. Malamang sasapitin din niya ang sinapit ng bisit na lalaking iyon. Habang iniisip niya ang mga bagay na iyon, lumapit naman si Lian sa umiiyak na si Shayna. Napasigaw naman si Mo na may pag-aalala sa sitwasyon, Lian, lumayo ka kay Shayna. Kung saan mas ligtas, pasigaw ding sumigaw si Liu nang may pagsang-ayon. Habang inaabot ni Lian ang kanyang kamay kay Shayna, ito ay pagkilos ng pakikiramay sa isang kaibigan, ngunit malungkot na wika nito, salamat na lang, ngunit huli na, habang humihikbi sa kalungkutan. Bigla niyang pinulot ang kutsilyo at itinapat sa kanyang leeg. Bakas naman ang gulat at pag-aalala ng lahat sa kanyang ginawa. Wikang nanginginig ang tinig at ang kanyang katawan, mabuti pang mamatay na lang ako kaysa maging zombie. Kung ako'y mananatili kasama ninyo, mapapahamak lang kayo. Kaya mabuti pang, nang tangka niyang utasin ang kanyang buhay, inutusan ni Mo si Lian na pigilan ito. Hinawakan nito ang dulo ng talim ng kutsilyo. Nabigla si Shayna sa ginawa ni Lian at tinapon ang kutsilyo. Muntik na itong tumama kay Labo. Nag-aalala,
Sumigaw si Lian, hindi para sa kanyang sarili kundi para sa kanyang mga kaibigang mapapahamak dahil sa kanya, ma-infect din kayo dahil sa akin. Ilang sandali pa, naramdaman ni Lian ang unti-unting pagbabago sa kanyang katawan. Kaya naman sinabi niyang pabayaan na siya, habang ramdam niya ang dahan daw ang pagkalat ng virus sa kanyang katawan. Tinanong ni Liu kung ano ang nararamdaman ni Shayna, tanong na may pag-aalala. Nang biglang napasigaw si Mo sa kaba, lumayo ka. Sa paglingon ni Shayna kay Liu, bakas sa kanyang mukha ang tensyon at sakit, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Bigla niyang tinabig si Liu nang may lakas kaya tumalsik ito sa pader. Sa kanyang nakita, natanto ni Mo kung gaano kalakas si Shayna. Sa maikling panahon, nagsisimula ng mag-transform si Shayna. Dagdag pa niya sa kanyang pananaw, 20 minuto lang ang lumipas mula nang magsimula ito. Nanlaki ang mga mata ni Mo sa gulat dahil sa nangyari. Wika ni Shayna, habang pinagpapawisan at ramdam ang init ng kanyang katawan dahil na rin sa virus. Pakiusap, nawawala na ako ng kontrol, nauutol na tinig nito. Ilang sandali pa, napasigaw si Shayna sa tinig niyang nanginginig. Mababakas ang matinding sakit na dinaranas nito. Bumagsak siya sa sahig. Napasabi naman si Liu kay Mo, sa pag-aalala, ano ang gagawin natin? Tumaas pa ang kanyang tinig, dagdag pa niya, nagbabago na siya. Ano ang mangyayari sa kanya? Matutulad ba siya kay Luzin? Pasigaw namang tugon ni Mo, tumahimik ka. Nag-iisip ako, bahagyang gumalaw ang kamay ni Shayna. Napasabi naman si Liu nang may kaba, buhay pa siya, at tangka niyang lapitan ito. Ilang sandali pa, unti-unti itong tumayo. Nanginginig ang katawan at ramdam ang kakaibang aura, parang ang babae sa pelikulang The Ring. Naglakad ito patungo kay Mo at nagwikang may nauutol na tinig, ibigay mo. Wika ni Mo sa kanyang sarili, may diwa ng pagpapasya. Mababakas naman sa kanyang mukha ang pag-aalala na may halong kaunting kaba. Nang makalapit ito, hinawakan niya si Mo, ramdam sa buong paligid ang tensyon. Sa pagtataka ni Mo, muling nagwika si Shayna, bigay mo na sa akin. Ilang ulit niyang sinambit ito nang may nanlilisik na mga mata. Naintindihan ni Mo kung ano ang gusto nito. Bigla namang hinablat ito ni Lian sa leeg at binagsak ito sa isang malambot na bagay. Sinabihan naman ni Mo si Lian na huwag itong saktan, tahimik namang sinunod ito ni Lian. Habang nakasakay kay Shayna, paulit-ulit na sinasambit ni Shayna, ibigay mo na. Dito napagtanto ni Mo na ang gusto nito ay ang mga gel. Habang nakasakay pa rin si Lian kay Shayna upang pigilan ito, nagpumiglas si Shayna at muling nagsalita, bigyan mo na ako ngayon. Ang tinig niya ay puno ng desperasyon. Nanlaki ang mga mata ni Mo sa pagkamangha at naisip, maaari kayang ang kanyang instinct ay tutulong upang mahanap ang paraan upang labanan ang pagbabago. Nag-aalinlangan siyang nagtanong sa kanyang sarili. Muling napasigaw si Shayna dahil sa sakit na kanyang nararamdaman. Nagdadalawang isip pa rin si Mo habang tinitingnan si Shayna. Baka mahuli na ang lahat kung maghihintay pa tayo, bulong niya sa sarili. Kaya naman, sinabi niya kay Liu, lumabas na kayo ngayon. Ililigtas pa natin si Shayna. Mariin namang tanong ni Liu, talaga ba? Labas na kayo, mauubusan na tayo ng oras. Kabadong sigaw ni Mo. Sinabihan naman ni Labo si Liu, sige na, makinig ka sa kanya, anito nang may pag-aalinlangan. Pagkalabas ng dalawa, nilabas ni Mo ang gel at sinabi, sana makatulong ito. May pag-aalinlangan pa rin siya, ngunit isinubo niya ang gel kay Shayna at pinainom ito. Nakaramdam si Shayna ng kaunting ginhawa. Muli niyang hinawakan si Mo at humingi pa ng karagdagan. Bakas sa mukha ni Shayna ang pagnanasa para sa gel. Nagtatakang tanong ni Mo sa sarili, ang gel na iyon ay may mataas na konsentrasyon ng virus, paano niya kaya kakayanin ang impluensya ng dalawang gel? Nakatingin si Lian sa kanila ng may kakaibang ekspresyon. Dagdag pa ni Mo, na may pag-aalala sa posibleng mangyari, nag-i-evolve na siya. Namimilipit si Shayna sa sakit ng ulo. Muling kumuha si Mo ng gel at sinabi sa kanyang isipan, wala nang balikan ito, bahala na. Sinabihan niya si Shayna, good luck sa'yo. Muling nilunok ni Shayna ang gel at dahan-dahan siyang nawalan ng malay. Mabilis siyang sinalo ni Lian ng may pag-iingat. Sinabihan ni Lian si Mo, hayaan muna natin si Shayna. Ang sarili lang niya ang magpapatunay ng kanyang sarili sa hinaharap.
Bigla namang binuksan ni Labo ang pinto, umalangaw ang sigaw nito sa loob ng silid. Ling, Ling, di mabilang na zombie ang papalapit sa atin. Pasiga na tugon ni Mo, ano, naisip ni Mo, na may kabadong ekspresyon, buwisit. Maaring na-attract sila ng dahil sa ingay ngayon. Kaya naman sinabihan niya silang, aalis na tayo ngayon. Si Lian na ang bahala kay Shayna. Kunin ninyo na ang inyong mga gamit at sundan ninyo ako. Wika naman ni Liu, sandali lang, may kukunin akong isang bagay. Nagtataka naman si Mo kung ano iyon. Sa labas, makikita ang mga zombie na pinababagsak ni Mo habang naglalakad. Bilasan ninyo, anito sa kanila. Makikita namang nakahabol sa kanila si Labo at hinihingal ito. Bulong naman ni Mo, ang taong ito ay may potensyal na higit pa sa karaniwan. Sa panahon ng sakuna, nagawa niyang makahabol sa amin. Ipinakita naman ni Liu ang bagay na kanyang kinuha, ito pala ang espada ni Shayna. Pumunta ka roon para lang dyan. Tanong ni Mo, sagot naman ni Liu, ang bagay na ito ay ang kayamanan ni Shayna. Ikalulungkot ni Shayna kapag nawala ito. Makikita sa mukha niya ang pagod at hirap sa pagkuha nito. Mukhang ginagawa mo ang lahat para kay Shayna, ani mo. Sagot naman ni Liu, hindi, mali ang inaakala mo. Hindi ko ginagawa ito dahil gusto ko siya, at hindi niya rin ako gusto. Bahagya namang ngumiti si Liu. Dagdag pa niya, na-appreciate ko lang, dahil kung wala si Shayna, maaari patay na ako. Sagot naman ni Mo, alam ko, at hindi ngayon ang oras para pag-usapan ito. Umalis na tayo. Nakangiti namang sumang-ayon si Liu. Habang papalubog na ang araw sa isang silid, sinabihan ni Mo si Lian na dalhin na sa kama si Shayna, at inutusan niya ang dalawa na magbantay. Agad naman sinang-ayunan ang dalawa. Sa pagpapatuloy, tinanong ni Liu si Mo nang may pag-aalala, ayos lang ba talaga si Shayna? Sagot ni Mo, matutulog lang ito. Nang biglang imulat ni Shayna ang mga mata, dahil dito, magkahalong takot at pag-aalala ang makikita sa mukha ni Mo. Tinabig naman ng malakas ni Shayna si Lian at tumayo ito ng may matinding killing intent. Kaya madiin sinabi ni Mo kay Liu, lumabas na ito. Nagtatakang tanong ni Liu kung bakit. Tugon ni Mo, magbantay lang kayo sa pinto at kahit anong mangyari, huwag kayong papasok. Only stand the day is one. Sunny can sing and I can smile.